Sa sobrang busy ko nga ay hindi ko na na-upload yung ganap namin nung Pasko. Kaya naman ngayong araw mga mamis, ito nga i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga pinaggagawa namin nung December 25. At dahil hindi naman namasko si Athena nung December 25, ito nga't nagpunta na lang kami ng mall. Gusto kasing kumain ni Athena ng pizza, kaya naman dinala namin siya dito ng daddy niya sa SM. At para nga maiba naman yung lasa ng pizza na kinakain niya, ito nga dito naman namin siya dinala sa Sbarro. Medyo pricey lang dito pero okay lang kasi Pasko naman nung araw na to. First time nga lang namin dito at mukhang masasarap naman talaga yung mga pizza nila dito. Medyo konti nga lang yung pagpipilian ng flavor ng pizza pero okay na din kasi mukhang masasarap naman talaga lahat. Ang sabi nga namin kay Athena ay wag siyang mahiya at wag niyang isipin kung magkano yung bawat presyo ng pizza dahil siya pa rin naman ang magbabayad niyan. Hindi nga nakapamasko si Athena nung Pasko pero nung December 24 naman ay nangaroling siya sa mga bahay-bahay. Tama kayo nang narinig mga mamis, yung pagkakain namin dito ay pinangaroling ni Athena nung December 24. Kaya sa madaling salita, nilibre kami ni Athena nang hindi niya alam. Tuwing December 24 talaga mga mamis ay pinaparanas ko kay Athena kung paano mangaroling. Nung bata kasi siya, madalas siyang nakakakita ng nangangaroling mismo sa bahay namin. Kaya naman nung medyo lumaki-laki na siya, ito nga tuwing December, lagi siya nagpapaalam sa akin kung pwede daw ba siyang mangaroling. Pinapayagan ko naman siya mga mamis pero bilang lang talaga yung mga bahay na pinangangarolingan niya. Doon lang talaga sa mga kilalang kilala at close namin. Pero yung iba din talaga is yung mga ninong or ninang niya talaga yung pinagngangarolingan niya. Pag nangangaroling naman to si Athena mga mamis ay hindi naman talaga yung pera yung gusto niya. Gusto lang talaga niyang gayahin yung mga batang nangangaroling or gusto niya lang talagang ma-experience kung paano mangaroling tuwing December. Pero dahil malaki-laki nga yung nalikom ni Athena nung 24 ng gabi nung nangaroling siya, eto nga nung nag-request siya ng pizza ay talaga nang pinagbigyan namin siya agad dahil meron naman siya sarili niyang pera. At dahil mismong Pasko rin naman nung araw na to, araw din naman talaga nung mga bata to kaya naman ipinasyal na din namin si Athena. Nung natapos na nga siyang kumain, kitang-kita nyo naman na halatang nabusog na talaga siya. Eto nga't naglakad-lakad muna kami para bumaba yung kinain namin dahil sobrang nabusog din talaga kami sa pizza kahit tigi-isang slice lang kami. At dahil isa din pala sa mga request niya ay yung makabili ng madaming ipit, ito nga't dumaan kami dito sa mga bilihan ng ipit. Dito lang din sa may SM Fairview. Ito nga't pagpasok namin meron pa silang malaking pasalamin dito at pagkatapos binalikan ko na nga tong si Athena. Medyo nahihirapan ka siyang mamili dahil sobrang dami din talagang klase ng ipit dito. Yung una nga niyang pinuntahan is yung mga pang baby pa talaga. Tuwang-tuwa nga siya pero sabi ko sa kanya lumipat muna siya sa ibang ipit dahil doon mas marami talaga siyang mapipili na mga pangkanya. Pero ang una niya nga pinili is itong ipit na parang wire ng telepono. Pagkatapos ito namang pink na parang malaki, pang-ipit din sa buhok niya. Pagkatapos nga niyang mamili dito sa kabilang side, sabi ko sa kanya ay lumipat naman siya sa kabilang side dahil medyo malaki naman to at marami pa talagang pagpipilian. Ang sabi ko nga sa kanya ay bilhin niya na yung mga natitipuhan niya dahil meron naman siya sariling pera. Kaya lang pag nakikita niyang nasa 100 na namamahalan na siya. Eto nga't gusto niya pa sanang bilhin tong parang herba na flower kaya lang nakita niya na sa 100 plus at nakita niya na meron nga mga wig kaya lang mas mahal yun kaya sabi niya wag na nga lang. Pag sa mga ganyang bagay hindi ko na talaga siya pinipilit, pag ayaw niya talaga. Bale yun lang yung napili niya yung dalawang klase ng ipit kanina at pagkatapos dumaan na nga din pala kami dito sa pen shop para bumili ng pabango niya. Naubos na rin kasi yung pabango na ginagamit niya tuwing papasok siya sa school kaya naman sabi ko bumili na kami kasi nandito naman na kami. Eto nga't sinusubukan namin yung iba't ibang klase ng pabango para malaman namin kung ano ba yung magugustuhan niya at magugustuhan ko na din. Nung nakapili na nga kami ng pabango, eto nga't nagpabili na din siya netong sombrero. Sabi ko sa kanya bilhin niya kasi nga may pera naman siya. At pagkatapos ito nga't nagbayad na kami sa cashier pagkatapos lalabas na kami para naman maglaro na siya.